Araw ng paggising ng talento. Nagising ni Rensu ang kapangyarihan ng isang Dark Summoner. Kaya niyang magpatawag ng mga pinakamataas na uri ng nilalang sa mundo, ngunit ang halaga ng pagpapatawag ay 1-0, 000 stamina at 1-0, 000 mana. At sa ngayon, si Rensu ay isang level 1 na talunan lang. Hindi man lang siya makapagpatawag ng isang normal na nilalang. Ngunit narito ang twist. Mayroon siyang likas na talento, isang kasanayan na nagpapababa ng halaga ng paggamit ng mga abilidad ng 99%. Mukhang interesante. Diba? Kaya simulan natin ang kwentong ito mula sa pinakasimula. Sa isang mundo kung saan nagbago na ang mga patakaran, dumating na ang panahon ng universal class change. Ang mga dungeon mula sa ibang mundo ay nagbubukas na ngayon ng walang pinipiling lugar sa buong mundo. Hindi mabilang na mga tao ang pumipili ng mga propesyon sa pakikipaglaban, isinasapanganib ang kanilang buhay para malinis ang mga dungeon at labanan ang mga dayuhang halimaw. Ito ang ebolusyon ng sangkatauhan, isang walang tigil na pag-akyat tungo sa pagsilang ng isang bagong lahi ng mga tao. Sa gitna ng lahat ay nakatayo ang Class Change Temple, isang sagradong lugar kung saan napagpasyahan ang kinabukasan ng bawat tao. Ngunit para kay Yang Chen, nagsimula ang araw na ito sa isang malupit na paggising. Isang malakas na suntok ang tumama sa kanyang katawan. Ang kanyang pinsan, ang mayabang na si Yang Kuan, ay binawi ang kanyang kamao ng may pang-inis. Basura, malamig na pangungutya ni Yang Kuan. Pinalayas ka na sa pamilya, at iniisip mo pa ring mababago mo ang buhay mo dito. Humakbang siya pasulong, nakakayanig ang kanyang presensya, sinasakal ng kanyang kayabangan ang anumang natitirang dignidad. Tiningnan siya ni Yan Kun na parang dumi. Manatili ka sa ilalim bilang basura sa buong buhay mo. Dugo ang dumadaloy sa mukha ni Yan Kin, ngunit nananatiling matalas ang kanyang mga mata. Hindi siya nasiraan ng loob. Sa loob, isang panata ang nag-aalab. Pababayaran ko sa pamilyang Yang ng 1,000 beses ang bawat kahihiyan. Tanging tumawa lang si Yang Kun. Para sa kanya, si Yang Chin ay isang biro lamang. Itinaas niya ang kanyang binti, naghahanda para sa isang huling mapanirang sipa. Managinip ka na lang sa susunod mong buhay. Tigil. Isang mahinahon ngunit may otoridad na boses ang pumutol sa katahimikan. Isang priestess ang humakbang pasulong. Agad na pinatahimik ng kanyang presensya ang tensyon. Ang kanyang tingin ay matatag at hindi natitinag. Ito ang Class Change Temple. Hindi ka pinapayagang gumawa ng gulo dito. Nagtiimbagang si Yan Kun ngunit umatras. Habang paalis, sinulyapan niya ito sa huling pagkakataon. Swerte mo't niligtas niya ang buhay mo. Humarap ang priestess kay Yan Kin at marahang inabot ang kamay. Ayos ka lang ba? Tinanggap ni Yan Kin ang kanyang tulong at tumayo. Binaliwala niya lang ang sakit. Mas malala pa rito ang napagdaanan niya. Sanay na siya rito. Di nagtagal, napuno ng mga umaasang mukha ang bulwagan. Nagsisiksikan na sa Class Change Temple habang opisyal na nagsisimula ang seremonya. Pumila ang lahat. Umalinggaw ang tawag sa buong bulwagan. Pumila si Yang Chen sa mahabang pila ng tadhana. Isa-isa, lumabas ang mga resulta. A rank soldier, isang pangkaraniwan ngunit kagalang-galang na combat class. Nagmasid ng mabuti si Yang Chen. Alam niya ang katotohanan ng mundong ito. Ang iyong class ang tumutukoy sa iyong halaga. Ang pambihira ay katumbas ng potensyal. Pagkatapos, humakbang pasulong si Yang Kuan. Ang awakening orbi ay nagliwanag ng napakatingkad. You rank rare class, apprentice hero. Nagulantang ang mga tao. Isang ni-rank sa unang awakening ay isang biyaya. Ang pamilyang Yang ay tiyak na nakatakdang umangat. Humarap si Yang Kun, umingisi ng mayabang. Maswerte ka na kung magising ka bilang isang A-rank na magsasaka. Hindi sumagot si Yang Chen. Nakatutok ang kanyang mga mata sa orbi. Kapangyarihan. Kapangyarihan lang ang mahalaga ngayon. Kung gusto niyang maghiganti, kailangan niyang magising ng isang combat class anuman ang mangyari. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa malamig na ibabaw. Gumising. Biglang nanginig ang orbi. Marahas na enerhiya ang pumintig sa kristal habang lumalabas ang mga bitak ng kapangyarihan. Nanlaki ang mga mata ni Yang Tse. May mali. Mayroong pambihirang nangyayari. Isang nakakatakot na asul na enerhiya ang nagsimulang tumagas mula sa orbi na nagpatahimik sa tawanan. Isang di pangkaraniwang lamig ang bumalot sa templo. Nararamdaman mo ba yon? May bumulong. Bakit lalong lumalamig? Madilim na umiikot na enerhiya ang sumabog mula sa katawan ni Yunkin na pumuno sa bulwagan. Iniangat siya sa hangin na nababalot sa nakakasilaw na asul na liwanag na pumipintig ng purong nakakatakot na kapangyarihan. Pagkatapos ay lumitaw ang anunsyo ng system, nagising, Laara Rank Special Class, Dark Summoner. Natahimik ng lubusan ang bulwagan. Dahan-dahang bumaba si Yang Chon. Ganap na nagbago ang kanyang itsura. Dumadaloy ang mahabang pilak na buhok sa kanyang likuran. Isang balabal na nababalot sa asul na apoy ang nakapatong sa kanyang katawan. Mukha siyang tagapagbalita ng kamatayan. Lumitaw ang kanyang status screen. Unang summon, Diyosa ng Kamatayan, Dark Knight. Halaga, 5,000 stamina, 1-0, 000 mana. Sa mga stats ng level 1, imposible ito. Sa likod niya, isang malaking mala-espiritong imahe ng Diyosa ang namumuo, nagpapalabas ng kilabot. Nabasag ang awakening orb sa ilalim ng presyon. Nautal ang Temple Master habang sinusubukang bawiin ang kanyang kahinahunan.
Ano ang sitwasyong ito? Nagsimula ang gulo. Isang naara rank class. Paano iyon posible? Hindi ba't rank class ang pinakamataas? Napabuntong hininga ang Temple Master habang umiiling. Yang Chun, binabati kita sa paggising ng isang hidden class. Gayunpaman, batay sa aking pagtatantya, napakataas ng summoning cost nito. Huminto siya. Ang iyong tunay na kakayahan sa pakikipaglaban ay maaaring katumbas lamang ng C-rank o kahit rank. Ang mga summoner class ay nangangailangan ng malaking suportang pinansyal, isang bagay na hindi kayang tustusan ng isang itinakwil na young master. Agad na bumalik ang ngisi ni Yan Kun. Kaya naman basura ang nagising mo. Bagay na bagay sa iyo ang naara-rank na basura. Humakbang siya. Gusto mo bang mag-spar tayo? Ipakita natin sa lahat kung gaano talaga kagaling ang iyong naara-rank na class. Sinubukang pumagitna ng priestess. Hayagan itong pambubuli. Huwag kang makialam. Sigaw ni Yang Kun. Ito ay usapin ng pamilyang Yang. Inangat ni Yang Chun ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay malamig, walang emosyon. Sige, kalmado niyang sabi. Kung gayon, magsanay tayo ng maayos, pinsan. Tumawa si Yang Kun at hinugot ang kanyang espada. Walang mata ang mga espada. Mamatay ka na. Sumugod siya na may balak pumatay. Bigla, isang kamay ng kalansay ang lumitaw mula sa lupa na nagpayelo sa hangin. Napahinto si Yang Kun sa gitna ng atake habang bumabalot ang takot sa kanyang mukha. Ano to? Mga asul na kaluluwang bungo ang umiikot sa paligid niya, sumisigaw sa katahimikan. Isang dambuhalang multo ang lumitaw sa likod niya, ang mga matay nagniningning sa masamang liwanag. Multo! Sumigaw si Yang Kun, agad na nawasak ang kanyang kayabangan. Malamig na nanonood si Yang Chen. Tanga! Bulong niya, wala kang ideya kung anong klaseng talento ang nagising sa akin. At doon, nabunyag ang katotohanan. Habang tinutuyan ng lahat ang kanyang high-cost na class, inilabas ni Yang Chen ang kanyang lihim na alas. Na-rank talent, sacrifice exemption, nabawasan ng 79% ang summoning costs. Ang imposible ay naging simple. 5,000 stamina, 50 stamina, 1-0, 0-0-0 mana, 1-0 mana. Sa isang kampanteng kumpas ng kanyang kamay, sumiklab ang asul na apoy, kumislap ang kidlat. Mula sa umiikot na bagyo, ang diyosa ng kamatayan, si Dark Knight, ay bumaba sa kanyang tunay na nakamamanghang anyo. At sa sandaling iyon, tuluyang bumaliktad ang takbo ng laban. Naging nakakasakal ang paligid. Hindi makapaniwalang tinitigan ni Yang Kun ang anyo sa kanyang harapan, basag ang boses habang sumisigaw, imposible. Ang diyosa ng kamatayan, si Hela, ay nakatayo sa likod ni Yang Chen na parang isang berdugo mula sa alamat. Napuno ng galit ang mukha ni Yang Kun habang sumisigaw siya ng walang tigil, basura ka. Paano ka nakapagpatawag ng isang tulad nito? Impossible. Isa ka lang basura na walang kahit katiting na talento. Hindi man lang siya tiningnan ni Hela. Hindi karapat-dapat sa kanyang atensyon ang pagtahol niya. Isang malamig na ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang kanyang mga pulang mata ay nag-alab sa nakamamatay na kapangyarihan habang ginagamit niya ang kanyang skill. Death gaze, masyadong madaldal, mahina niyang bulong. Agad ang epekto. Marahas na lumuwa ang mga mata ni Yang Kun, pumuputok ang mga ugat habang nagiging nakakatakot na pula ito. Direktang hinawakan ng kapangyarihan ng kamatayan ang kanyang kaluluwa. Wala man lang siyang oras para sumigaw. Sumabog ang dugo mula sa kanyang bibig habang nanginisay ang kanyang katawan dahil sa panloob na pagguho. Sa isang iglap, ang dating mayabang na young master ay bumagsak sa sahig na wala ng buhay. Katahimikan. Ganap na nakabibinging katahimikan. Natigilan sa takot ang mga tao. Na-instant kill siya. Patay si young master Yang. Kumalat ang mga bulungan sa buong bulwagan, nanginginig sa hindi paniniwala. Isang elder ng templo ang humakbang, madilim ang mukha sa galit. Naglakas loob kang pumatay ng isang tao sa loob ng class change temple. Wala kang paggalang sa batas. Kalmadong tumingin sa kanya si Yang Chun at sumagot ng walang pag-aalinlangan. Nagkasundo tayo sa isang patas na duelo. Kaya ano kung pinatay ko siya? Tumangging makinig ang elder. Dumaloy ang kapangyarihan sa kanyang katawan habang umiikot sa kanya ang nagliliyab na solar energy. Sun explosion. Nag-aapoy sa galit ang kanyang mga mata. Kung mamamatay dito si Yang Kun, hindi ko alam ang isasagot ko sa pamilyang Yang. Papatayin kita ngayon din. Hindi na tinag si Yang Chun. Isang madilim na ipo-ipo ng enerhiya ang nabuo sa harap niya, marahas na umiikot habang naghahandang sumalpok sa paparating na atake. Bago tumama ang atake, humakbang si Hela. Ang kanyang kadiliman ay sumalpok sa maningning na liwanag ng elder, na nagdulot ng nakabibinging pagsabog na yumanig sa buong templo. Nanliit ang kanyang mga pulang mata habang lumingon siya kay Yang Chen. Maaari ko ba siyang patayin, Master? Mahina niyang tanong, ang kanyang boses ay puno ng kamatayan. Sa kabila ng gulo, nanatiling kalmado si Yang Chen. Masyado pang maaga para makipag-away sa class change temple. Kalmado niyang sabi, turuan mo lang siya ng leksyon. Bahagyang ibinaba ni Hela ang kanyang ulo. Ayon sa iyong utos, Master, isang masamang lilang liwanag ang nag-ipon sa kanyang palad. Bigla, isang mandirigmang kalansay ang lumabas mula sa anino. Ang mga talim nito'y humahagibis patungo sa elder ng may nakakatakot na bilis. Humakbang si Yang Chen, ang kanyang ekspresyon ay mas malamig pa sa yelo. Ang sabihing pinatay ko si Yang Kun ay hindi gaanong tumpak.
Sa sahig, si Yang Kun ay nangingisay habang hirap na huminga. Isang system window ang biglang lumitaw. Warrior class passive skill, dinadaya ang kamatayan. Epekto, mabuhay sa isang nakamamatay na pinsala. Cooldown, 1 linggo. Nakaligtas siya na may isang hininga na lang. Kalmadong napansin ito ni Yang Chen. Kahit ngayon, sinusubukan siyang bantaan ni Yang Kun, paos at basag ang boses. Yang Chen, basura ka, talagang maglalakas loob kang patayin ako. Kapag ginalaw mo ako, hahanapin ka ng bawat elite elder ng pamilyang Yang hanggang sa mamatay ka. Tinitignan siya ni Yang Chen mula sa itaas. Walang awa, walang habag. Ito na ang katapusan. Itinaas niya ang kanyang paa, tinititigan ang gumagapang na lalaki ng may lubos na paghamak. Oh, mahina niyang sabi, ang boses niya ang huling pako sa kabaong, kung gayon, hayaan silang dumating. Bumaba ang kanyang paa. Nagkabitak ang lupa dahil sa lakas. Namatay ang mga banta kasabay ng isang nakakadiring lagutok, habang tuluyang nawala ang buhay ni Yang Kun magpakailanman. Tumugon ang sistema ng may malamig na katiyakan. Patay na si Yang Kun. 12,000 experience points ang nakuha. Level up. Naabot na ni Yan King ang level 2. Ang basura ay gumawa na ng kanyang unang tunay na hakbang tungo sa kapangyarihan, at hindi na siya lilingon pa. Habang sumusulong si Yang Cheng sa kanyang susunod na hamon, naiwan ang Class Change Temple, napilitang harapin ang malagim na katotohanan ng kung ano ang isinilang sa loob ng mga pader nito. Nakahimlay ang katawan ni Yang Kun sa loob ng isang selyadong kabaong. Nakatayo ang mga elder ng pamilyang Yang sa paligid nito sa malungkot na katahimikan, ngunit sa ilalim ng katahimikang iyon, marahas na kumukulo ang galit. Sa loob ng bulwagan, matinding kalungkutan at galit ang bumabalot sa hangin. Isang elder ang nakatitig sa walang buhay na mukha ni Yang Kun, nag-aalab sa galit ang kanyang puso. Ang basurang iyon na pinalaya sa pamilya ay naglakas loob na patayin si Yang Kun. Bumubulong siya, hindi matanggap ang pagkawala ng isang napakatalentadong kamag-anak. Sumabog ang kanyang galit. Ibinagsak niya ang kanyang kamao sa gilid ng kabaong, ang malakas na kalabog ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Hindi mapapatawad. Umungol siya, ang kanyang mukha ay nababalutan ng paghihiganti. Ngunit kahit ngayon, tumatanggi siyang sumuko sa pag-asa. Kahit ano pa ang kapalit, ibabalik ko siya. Umayos siya ng tayo at nagsalita habang naggangalit ang mga ngipin. Napakalaking halaga ang binayad ko para kunin ang high priest ng templo para isagawa ang resurrection art. Napunta ang kanyang tingin sa nakabalabal na figura na nakatayo sa malapit, isang lalaking naglalabas ng matinding espiritual na kapangyarihan. Pakiusap, sabi ng elder habang tumatabi. Magsimula ka na. Kalmadong sinulyapan siya ng high priest, walang pakialam ang kanyang ekspresyon. Isang maliit na bagay lang, sagot niya, na para bang ang pagbuhay sa mga patay ay isang ordinaryong gawain lang. Nagsimula na ang ritual. Malalim na lilang enerhiya ang umikot sa high priest, habang itinaas niya ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng kabaong, marahas na bumubulusok ang kapangyarihan. Kaya kung buhayin muli ang sinumang namatay sa loob ng 24 na oras, buong kumpiyansa niyang sinabi. Bigla, nanlaki ang kanyang mga mata. Mayroong mali. Pumalya ang enerhiya, pumipilipit sa di-natural na paraan. Bumulong siya, nakakaramdam ng madilim na panghihimasok. Mataas sa ibabaw ng bulwagan, isang imahe na parang multo ang lumitaw. Yang Chen. Lulutang-lutang siya roon na may malamig na ngiti, bahagyang kumikinang ang pilak niyang buhok. Alam kong susubukan niyong buhayin muli si Yang, sabi niya nang uuuyam, umalingaw ang kanyang boses sa buong bulwagan. Bahagya siyang yumuko pasulong. Kaya nag-iwan ako ng maliit na backup plan. Pabalik sa kabaong, isang masamang lilang ilaw ang sumabog mula sa bangkay ni Yang Kun. Ang boses ni Yang Chen ay umalingaw na parang hatol na kamatayan. Trigger Type Corpse Explosion Art. Ituring niyo na lang itong bonus na regalo. Ang mukha ng elder ay napilipit sa purong takot. Huli na nang mapagtanto niya. Nakatayo siya sa gitna ng isang bitag ng kamatayan. Wala nang oras para tumakas. Boom! Isang malaking pagsabog ng madilim na enerhiya ang sumira sa bulwagan, pinulbos ang kabaong sa isang nakakasilaw na lilang liwanag. Nabasag ang mga bato, lumipad ang mga labi, dugo at pagkawasak ang nagkalat sa lahat ng dako. Ang pagtatangkang buhayin muli ay nauwi sa isang ganap na sakuna. Sa gitna ng mga wasak na bagay, pasuray-suray na tumayo ang elder. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag na pula sa galit na nais pumatay. Nawala na sa kanya ang lahat. Ipasa ang utos, umungol siya. Gusto kong mag-issue kaagad ng wanted notice. Umungol siya habang naggangalit ang mga ngipin. 10,000,000,000 gintong barya, patay o buhay. Gusto kong ipahanap ang basurang iyon hanggang sa dulo ng mundo. Sa ibang lugar, ang Trial Cave, isa sa mga pinakaunang dungsyon na lumitaw sa mundong ito. Ang mga halimaw sa loob ay mababa ang level, kaya ito ang perpektong lugar ng pagsubok para sa mga baguhan. Sa loob ng kuweba, isang grupo ng mga baguhang adventurer ang nasa gitna ng matinding labanan. Nagtilamsikan ang mga kislap habang tumatama ang talim ng isang mandirigma sa makapal na balat. Ang mga tunog ng labanan ay umalingaw-ngaw sa mga batong silid. Kinakaharap nila ang boss. Elite Minotaur, level 15, Bahamut. 100%. Ang halimaw ay nagpakawala ng nakabibining dagundong, niyayanig ang kuweba habang iminawasiwas nito ang malaking palakol.
Bawat hakbang ay nagpapayanig sa lupa, pinipilit ang grupo na umatras ng paulit-ulit, desperadong naghahanap ng pagkakataon. Habang nanonood sa gilid, mukhang naiinip si Yang Chen. Masyadong mahina ang mga halimaw sa dungeon na ito. Bumuntong hininga siya, bahagyang nakapikit ang mga mata. Napansin siya ng isang miyembro ng grupo at naggalit ang mga ngipin. Lintik, hindi man lang tumutulong ang basurang ito. Bakit pa siya nandito? Isang pang-adventurer na may bughaw na buhok na mahigpit na nakatali ay malamig na tumitig. Huwag mong sabihin gusto niyang sumipsip ng mga drop. Patayin na lang natin siya mamaya. Sa kabila ng tensyon, narating ng laban ang kasukdulan nito. Ang Minotaur ay nagpakawala ng huling dagundong ng paghihirap habang bumagsak sa zero ang gi nito sa ilalim ng kanilang pinagsamang atake. Bumagsak sa lupa ang napakalaking katawan. Isang mensahe mula sa sistema ang kumislap. Napatay, Elite Minotaur. Napuno ng sigawan ang kuweba. Nagawa natin. Natapos na ang dungeon. Itinaas ang mga sandata. Bumaha ang ginhawa at saya sa kanilang mga mukha, ngunit nagsimulang kumabog ang lupa sa ilalim nila. Isang kakaibang alon ang kumalat mula sa lugar kung saan bumagsak ang Minotaur. Ang masayang kapaligiran ay agad na napalitan ng matinding takot. Malakas na yumanig ang kuweba. Umulan ang mga debris mula sa kisam. Isang umiikot na portal ang bumuka sa lupa at isang malaking kumikinang na pulang magic circle ang kumalat na ikinulong ang grupo sa loob. Isang adventurer ang natigilan, nanginginig ang kanyang boses. Sandali, may mali. Mula sa mga anino, kalmadong nanonood si Yang Chen, matalas ang mga matang may interes. Pagkatapos ay isang nakabibinging dagundong ang umalingaw sa kuweba. Isang malaking tsemera ang tumalon mula sa gitna ng magic circle. Isang katawang parang leon, dambuhalang mga pakpak, isang nakakatakot na aura na lubos na nagpaliit sa Minotaur. Natulala sa katahimikan ang mga baguhan. Ano yan? May bumulong sa takot. Namutla ang mukha ng isang mandirigma. Lintik. Ito ang maalamat na hidden boss, si Chimera. Pumiyok ang boses niya. Mayroon lang itong isa sa 10,000 pagkakataong lumabas. Binalot ng kawalan ng pag-asa ang grupo, ngunit ngumiti si Yang Chen, isang may kumpiyansang ngiti ng maninila. Sa wakas, bulong niya, isang interesante. Habang nanginginig sa takot ang mga baguhan sa likod niya, humakbang si Yang Chen. Asul na enerhiya ang nagliyab sa paligid ng kanyang katawan na parang mga multong apoy. Nagsimula na ang pangangaso. Sumabog sa gulo ang dungeon. Isang nakakapasong alon ng init ang bumaha sa kuweba, nilalamon ang lahat ng madaanan nito. Ang pinagmulan ng pagkawasak ay ang Lord Chimera, isang may pakpak na bangungot na naglalabas ng nakakatakot nitong hiningang apoy. Umuungol ang mga apoy na parang mga buhay na halimaw, ginagawang nagliliyab na impyerno ang sahig ng dungsyon. Umalinggaw ang mga sigaw. Nagsitakbuhan ang mga hunter. Sa gitna ng kaguluhan, mag-isang nakatayo si Yang Chen. Kung saan nakikita ng iba ang tiyak na kamatayan, nakikita niya ang pagkakataon. Dahil sa desperasyon, umatras ang mga natitirang hunter. Alam nilang wala silang laban. Ngunit isang malagim na katotohanan ang kanilang natanto. Hanggat hindi natatalo ang halimaw na ito, walang takas. Umuungol ang Lord Chimera, ang mga pulang mata nito ay nakatutok sa nag-iisang tao na ayaw tumakas. Nakakaramdam ito ng pagsuway. Naghahanda itong gawin siyang abo. Hindi na tinag si Yang Chen. Sa halip, kalmado niyang itinaas ang kanyang kamay. Bumaba ka, mahina niyang sabi. Dark Knight. Isang malaking magic circle ang nagliyab sa ilalim ng kanyang mga paa, na nagbibigay liwanag sa dungsyon ng malamig at sinaunang ilaw. Biglang bumagsak ang temperatura habang kumakalat sa hangin ang isang mabigat na aura. Mula sa umiikot na mga anino, lumitaw si Hela, ang diyosa ng kamatayan. Lumuhod siya sa harap ni Yang Chen nang walang pag-aalinlangan, ang kanyang katapatan ay ganap. Sinagot ko ang iyong pagtawag, Master. Ang kanyang pulang mga mata ay napunta sa dambuhalang Chimera, puno ng paghamak. Para sa isang diyosa, ang tinatawag na maalamat na halimaw na ito ay isa lamang ligaw na nilalang na naghihintay ng parusang kamatayan. Sa isang malamig na titig at isang salita, maglaho ka. Ang madilim na enerhiya ay bumuo ng isang paikot na vortex na ikinulong ang Chimera at sinara ang lahat ng daan para makatakas. Kahit ang halimaw ay nanginig ng maramdaman ng kaluluwa nito ang lamig ng tunay na kamatayan. Sa isang nakakasilaw na kislap ng asul at itim na liwanag, sumalakay si Hela. Pinunit ng diyosa ng kamatayan ang Lord Chimera sa isang iglap. Walang hirap, walang paglaban, pagkawasak lamang. Ang halimaw na nagparalisa sa isang buong squad kanina lang ay bumagsak at naging mga walang buhay na piraso, naging mga nagkalat na loot na lang. Nagbalik ang katahimikan. Si Yang Chen ay nakatayong hindi gumagalaw, ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa kadilimang mas malalim pa sa mismong dungsyon. Simula pa lang ito. Sunod-sunod na lumabas ang mga system notification sa kanyang paningin. Level up. Naabot ang level 13. Nakuha ang item, maalamat na pangil ng Chimera, isang jackpot. Sumunod ang iba pang mga abiso. Mga bagong skill na unlock, Dark Element Orb, Necro Enhancement. Walang tigil na lumalakas ang kapangyarihan ni Yang Chen. Mula sa likod ng mga basag na bato, nanginginig ang mga nakaligtas na hunter. Tinitignan nila siya nang hindi makapaniwala. Ang basurang ininsulto nila kanina lang ay nakakatakot na makapangyarihan.
Nang makumpirma ang pagkamatay ng Chimera, umilaw ang exit portal, isang kumikinang na daan pabalik sa kaligtasan. Dinaig ng takot ang katwiran. Walang salita, nag-unahan ang mga hunter patungo sa liwanag, desperadong makatakas bago sila mapansin ni Yang Chen. Umalinggaw ang mga yabag sa buong kuweba. Gusto lang nilang lumayo kahit gaano kalayo mula sa kanya. Ngunit naririnig ni Yang Chen ang lahat. Kayong lahat, kalmado niyang tawag. Ang mga salita ay tumama na parang isang pisikal na suntok. Natigilan sila. Dahan-dahang lumingon, hinarap sila ni Yang Chen na may nakakatakot na ngisi. Huwag kayong magmadaling umalis. Humakbang siya pasulong. Dahil sa huli, may presyo ang mga insulto, at nandito si Yang Chen para maningil. Nakatayo si Hela sa likod ni Yang Chen. Ang kanyang presensya ay nagdudulot ng mahaba at nakakakilabot na anino sa mga nanginginig na hunter. Hindi niya kinukonsinti ang kawalang galang. Ang kanyang pulang mga mata ay napatingin kay Yang Chen, habang kalmado niyang ipinapaalala sa kanya ang mga insultong ibinato ng mga taong ito sa kanya kanina. Madilim, nakamamatay na enerhiya ang nag-ipon sa kanyang palad, pumipintig na parang isang buhay na bagay. May sadistikong kislap sa kanyang mga mata, mahina siyang nagtanong, papatayin ko ba sila? Natigilan ang mga hunter. Nakasasalay ang kanilang buhay sa susunod na salita ni Yang Chen. Itinaas ni Yang Chen ang kamay, pinipigilan si Hela bago pa ito makasugod. Hindi na kailangan, kalmado niyang sabi. Wala naman silang ginawang tunay na kasamaan. Naging mayabang lang sila. Ang bigat ng pagnanais na mabuhay ay bumagsak sa kanila. Isa sa mga babaeng hunter ay biglang lumuhod, yumuko ng malalim hanggang sa dumikit ang kanyang noo sa sahig. Nanginginig ng malakas ang kanyang mga balikat. Pipasensya na, iyak niya. Nabulag kami. Hindi namin iginalang ang isang taong mas malakas pa sa amin. Tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha habang nanginginig ang kanyang boses. Salamat. Salamat sa pagligtas sa aming buhay. Tahimik na nanonood si Yang Chen. Pagkatapos ay isang madilim at mapanlinlang na ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang awa, sa huli, ay hindi libre kung talagang gusto ninyong umalis ng buhay. Sabi niya ng mahina habang lumalapit, kung gayon magpakita kayo ng kaunting sinseridad. Nakatayo siya sa ibabaw ng nakaluhod na hunter. Ang kanyang anino ay tuluyang lumalamon sa babae habang sinasabi niya ang kanyang presyo. Napakabigat ng presyon. Nanginginig ang kanyang katawan. Kinikilabutan siya. Napagtanto niya na ang hinihingi niyang sinseridad ay mas mahal pa kaysa sa kanyang karangalan. At ganoon na lang, itinapon na ang basura sa literal na paraan. Umalis si Yan King dala ang 67,000 gintong barya at isang bundok ng mga gayuma, iniwan ang dating mayabang na mga hunter na nanginginig sa kanilang mga damit panloob na lang. Tanging napahiya na lang silang nanonood sa katahimikan habang hinuhubaran niya sila ng bawat piraso ng kagamitan na pag-aari nila. Habang naglalakad siya sa pasilyo ng Dongchon, sinusuri ni Yang Chen ang kanyang mga nakuha. Ang kanyang Dark Element Orb skill ay nakakatakot sa lakas, ngunit napakalaki ng konsumo nito sa stamina at mana. Isang tunay na sandatang may dalawang talim. Gayunpaman, isang tiwalang ngiti ang bumalik sa kanyang mukha. Salamat sa kanyang passive skill na lubos na binabawasan ang konsumo, hindi na problema ang gastos. Nagiging isa siyang naglalakad na sakuna. Paglabas ng Dongchon, binago ni Yang Chen ang kanyang anyo, inalis ang kanyang pilak na buhok at nag-anyong mas ordinaryo. Madali siyang nakihalubilo sa karamihan pagpasok niya sa abalang distrito ng Kalakalan. Oras na para gawing tunay na kapangyarihan ang mga nakuha. Huminto siya sa harap ng isang tindahan ng armas, sinusuri ng kanyang mga mata ang mga display sa bintana. Oras na para sa isang upgrade. Sa loob, malugod siyang binati ng may-ari ng tindahan, isang lalaking may manipis na bigote at isang peking ngiti na nakapaskil sa kanyang mukha. Tuloy po kayo. Patas na presyo para sa lahat ng customer. Hindi pinansin Yan King ang pagbati at dumiretso sa mga armas na nakahanay sa dingding. Wala siya rito para makipagkwentuhan. Itinaas niya ang isang talim, mainat na sinusuri ang pagkakagawa nito. Sumusunod sa likod ang may-ari ng tindahan, hindi nawawala ang ngiti. Ngunit sa loob-loob niya, umuusbong na ang paghamak habang tinitingnan niya ang simpleng damit ni Yan King. Liray, isang pobreng bata na nagsasayang lang ng oras ko. Lalong lumalaki ang inis habang patuloy na tumitingin-tingin si Yang Chen. Ngumisi ng mapanlait ang may-ari ng tindahan sa kanyang likuran, kumbinsidong hindi kayang bumili ng bata at nagkukunwari lang. Pagkatapos ay huminto si Yang Chen sa harap ng isang nakakatakot na tungkod, isang epic rank na Hade Scepter. Pinag-aralan niya ito sandali pagkatapos ay kalmadong nagtanong. Magkano? Umayos lang tayo ang may-ari ng tindahan, bakas ang kayabangan sa kanyang boses. Ang kayamanan ng aming tindahan, 2 milyon gintong barya. Naghihintay siya ng gulat. Sa halip, binuksan ni Yan King ang kanyang kamay. Isang maningning na lilang aura ang lumitaw habang nagpapakita ang maalamat na Chimera Fang. Magkano ang halaga nito? Kaswal na tanong ni Yan Chen. Nawasak ang mundo ng may-ari ng tindahan. Nanlaki ang kanyang mga mata. Halos tumama ang kanyang panga sa sahig. Iyan ay nauutal niyang sabi. Isang legendary rank na material na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 5 milyon ginto sa subasta, mas mahal pa kaysa sa tungkod. Sumigaw siya sa hindi makapaniwala. Paano nagkaroon ng ganito ang isang tulad mo?
Ang kanyang naunang paghamak ay naglaho, napalitan ng matinding kasakiman at pagkamangha. Paulit-ulit na yumuko ang may-ari ng tindahan, labis na humihingi ng paumanhin. Ang kayamanang ito ay higit na nakahihigit sa anumang bagay sa aking tindahan. Ngunit sa ilalim ng kanyang mapagsilbing ngiti, may mas madilim na kumikislap sa kanyang mga mata. Sandali lang po, sabi niya habang nagmamadaling pumasok sa likod na silid. Pinanood ni Yanchen siyang maglaho sa likod ng kurtina, ang kanyang ekspresyon ay malamig at hindi mabasa. Nararamdaman na niya ito. Hindi mananatiling simple ang transaksiyong ito. Sa likod na silid, agad na naglaho ang pagpapakumbaba ng may-ari ng tindahan. Lumapit siya sa kanyang katulong, bumubulong ng apurahan, habang ang mga mata ay sumusulyap sa harapan. Siya yon. Sitsit niya. Ang target na hinahanap ng pamilyang Yang. Isang sakim at malisyosong ngisi ang gumuhit sa kanyang mukha. Kontakin sila agad. Inutusan niya ang kanyang tauhan na kumilos habang siya ay nananatili para patagalin ang kanilang bisita. Lingid sa kanyang kaalaman, ang bitag ay sumasara na sa paligid ni Yongcheng. Kalmadong nakaupo si Yongcheng sa loob ng tindahan, ngunit tensyonado ang kapaligiran, nakaabot sa sukdulan. Pagkaraan ng isang sandali, tumingin siya sa may-ari ng tindahan at pantay na nagtanong, gaano pa ako katagal maghihintay? Nagulat ang may-ari ng tindahan. Umaagos ang pawis sa kanyang mukha habang siya'y nauutal. CJ, sandali. Pipakihintay lang po sandali. Agad na tumalim ang tingin ni Yongchan. Bakit ka kinakabahan? Malamig niyang tanong. Sinasadya mo bang magpatagal ng oras? Isang pigil at balisang ungol lang ang naisagot ng lalaki. Bigla ang hangin ay napunit. Isang kislap ng bakal ang humagibis sa loob ng tindahan na may layuning pumatay. Boom! Isang malaking broadsword ang bumagsak sa sahig sa tabi mismo ni Yang Shen. Ang epekto ay nagdulot ng malakas na panginginig sa lupa. Hindi na tinag si Yang Shen. Kalmado siyang lumingon sa may pasukan. Huli na para mapagtanto mo ngayon. Isang boses ang nang-uyam. Isang grupo ng mga kabalyero na nakasuot ng makintab na pilak na baluti ang pumasok, hinaharangan ang labasan. Mabibigat ang kanilang mga yapak, sabay-sabay at mapanupil. Sa kanilang unahan ay nakatayo ang isang lalaking blonde na may mapanuyang ngiti. Yang Chen, mayabang niyang anunsyo. Kami ang mga piling kawa ng Class Change Temple, ang 12th Night Order. Inalis ng pinunong blonde ang lahat ng pagkukunwari, ang kanyang ekspresyon ay naging purong malisya. Inupahan kami ng pamilya Yang para kunin ang iyong buhay. Bilang tugon, inilabas ni Yang Chen ang kanyang aura. Isang napakalaking presensyang hindi pangkaraniwan ang lumitaw sa kanyang likuran. Bumaha ang asul na apoy sa tindahan habang nagkatawang tao si Hela, ang diyosa ng kamatayan, malamig na yelo ang kanyang titig habang tinitingnan ang mga nanghihimasok. Hindi nagulat si Yang Chen. Tiningnan niya sila ng may malamig na paghamak. Kaya pala kasabwat ng pamilya Yang ang Class Change Temple, walang emosyon niyang sabi. Isang pugad ng mga ahas at daga, naningkit ang mga mata ni Hela. Isang hamak na kabalyero ang nangangahas na bastusin ang aking master. Napangisi siya. Sa isang kumpas ng kanyang kamay, mga kalansay na mandirigma na nababalot ng asul na apoy ang bumangon mula sa mga anino. Sumugod sila. Ang mga talim ay humiwa ng may di pangkaraniwang bilis habang dinudumog nila ang blonde na kabalyero. Naningkit lang ang mga mata ng pinuno, hindi man lang natinag. Nakakita na siya ng mga undead noon. Sa isang malakas na pagwagayway ng kanyang espada, umungol siya, Supreme Holy Slash. Sumabog palabas ang gintong enerhiya, pinunit ang mga kalansay at dinurog ang mga ito. Nagkalat sa sahig ang mga buto at asul na apoy. Ang mga kabalyero ay nakatayong walang galos. Habang nakatayo sa ibabaw ng mga labi, tumawa ang pinunong blonde. Mukhang kahanga-hangang basura. Nilibak niya, dalubhasa kami sa pagharap sa mga undead at demonyo. Pagkatapos ay kumislap ang kanyang mga mata na may biglaang realisasyon. Itinuro niya si Hela. Nung pinatay mo si Jongkun, umasa ka sa Dark Attribute Summon na ito, hindi ba? Isang instant death skill na gumagana sa pamamagitan ng pagtingin sa mata. Tinapik niya ang hugis-pusong gintong pendant na nakasabit sa kanyang leg. Kaming mga Arrank Great Knights ay lahat gamit ang excellent grade o mas mataas na gear. Ipinagmayabang niya, ito ay isang rare rank Sacred Heart. Nagbibigay ito ng immunity sa instant death at lason. Ngumisi siya ng mayabang. Kahit ang pagpatay sa isang level 6 na boss ay baliwala sa amin. Sa isang dagundong, sumugod siya kay Yan King. Ngayon, wala nang silbi ang pinakamalaki mong inaasahan. Maging mabuting bata ka at mamatay. Si Yan King ay hindi gumalaw kahit isang pulgada. Ang kanyang boses ay malamig at tiyak. Ang dapat mamatay ay kayo. Sa likuran niya, ipinikit ni Hela ang kanyang mga mata. Nag-ipon ang banal na kapangyarihan. Sumabog pataas ang asul na apoy habang ang mismong hangin ay nagsimulang manginig. Sumugod ang blonde na kabalyero habang tumatawa ng mapanlibak. Tanga, di ba sinabi kong immune kami sa instant death? Naging asul ang mundo. Isang dambuhalang mata ang bumuka sa kalangitan na kumikislap sa banal na kidlat. Ang tunay na kapangyarihan ng isang ses-rank na Diyos ay pinakawalan. Death Gaze. Sa ilalim ng titig ng isang Diyos, ang katotohanan ay nabubunyag. Ang rare rank Sacred Heart ay nabasag na parang babasaging salamin. Ang proteksyon nito ay naglaho sa mismong sandaling pinakakailangan ito. Sumabog ang pendant at naging pira-piraso.
Ang kayabangan ng kabalyero ay naglaho at naging purong takot. Hindi. Walang kalaban-laban, sumigaw siya habang dinudurog siya ng banal na puwersa mula sa loob. Tumalsik siya paatras. Bumulwak ang dugo mula sa kanyang bibig habang pinupunit ng epekto ng nabasag na artifact ang kanyang katawan. Bumagsak siya sa sahig na bato nang may nakapangingilabot na kalabog. Si Yankin at Hela ay nanonood mula sa malayo, ang kanilang mga ekspresyon ay malamig, hindi natitinag. Nanginginig ang kabalyero sa lupa, basang-basa ng dugo ang kanyang mukha. Tinitigan niya ang mga basag na piraso ng kanyang pendant nang hindi makapaniwala. Hindi. Impossible. May suot akong gear na nagbibigay ng immunity sa instant death, bulong niya. Hindi ito maintindihan ng kanyang isip. Dahan-dahang lumakad si Yankin palapit sa kanya, umalingaw-ngaw ang kanyang mga bota sa sahig. Huminto siya at tumingin sa kanya nang may purong paghamak. Rere-rank na kagamitan. Mahinang sabi ni Yankin. Lumapit siya, ang kanyang ngiti ay matalim at walang awa. Sa tingin mo kaya niyang labanan ang titig ng isang Diyos? Sa wakas ay napagtanto niya. Mula pa lang sa simula, wala siyang kalaban-laban sa tunay na Diyosa ng kamatayan. Napasinghap sa takot ang mga natitirang miyembro ng Knight Order. Nang makita ang kanilang malakas na pinuno na nakahandusay sa lupa, isa sa kanila ay sumigaw sa takot. Pinuno, hindi napatay ang pinuno. Sa sandaling iyon, sa wakas ay naintindihan nila ang katotohanan. Ang tinatawag na Sacred Heart ay walang kwenta. Hindi sila binigyan ni Yongchun kahit isang segundo para magluksa. Kalmado niyang itinaas ang kanyang kamay at nagsimulang mag-ipon ng mana sa kanyang palad. Isang globo ng umiikot na asul na enerhiya ang mabilis na nabuo, kumikislap sa marahas na kapangyarihan habang lalo itong sumisiksik. Shadow Desolation, bulong niya. Itinigil niya ang kanyang sumon ng walang pag-aalinlangan, ang kanyang tiwala ay buo. Sunod, hindi ko na kailangan ng Dark Knight, malamig niyang sabi. Sobra-sobra na ako para tapusin kayong lahat. Pinakawalan niyang Chun ang spell. Isang matayog na haligi ng madilim na asul na enerhiya ang sumabog mula sa kanyang palad, na may kidlat na marahas na umiikot dito, habang umuugong ito patungo sa mga natitirang kabalyero at pari. Ang mga lalagyan ng armas sa loob ng tindahan ay marahas na nanginig, umalingaw ang mga metal habang ang shockwave ay nagbabantang sirain ang buong silid. Ang mga natirang kabalyero at pari ay nagmamadaling pumunta sa pormasyon, ang kanilang mga bota ay kumikiskis sa sahig habang inihahanda ang kanilang sarili. Holy Light Shield, sigaw ng isa sa kanila, ang kanyang mukha ay nangiwi sa hirap habang ginagamit ang banal na mahika. Isang malaking gintong harang ang lumitaw sa kanilang harapan, kumikinang na may komplikadong cellular pattern, habang ibinubuhos ng lahat ang kanilang natitirang enerhiya sa depensa. Ang kabalyerong nakatayo sa likod ng kalasad ay naggangalit ang mga ngipin, litaw ang mga ugat. Harangan nyo, umungol siya. Ang mga skill ng taong ito ay kumukonsumo ng napakalaking mana. Ang kanyang blue bar ay dapat halos ubos na ngayon. Desperado silang kumakapit sa pag-asang iyon na malampasan siya. Ang Shadow Desolation ay bumangga sa Holy Light Shield. Sumabog ang mga kislap sa lahat ng direksyon habang nagbabanggaan ang dalawang dambuhalang puwersa at marahas na nayanig ang buong tindahan. Nanginginig sa bigat ng puwersa ang paring nagpapanatili ng harang at sumigaw, magtiis muna kayo, pagkatapos ay gumanti, patayin siya kapag naubos na ang kanyang stamina. Narinig ni Yang Chen ang kanilang desperadong plano at tumawa, maubusan. Umismid siya habang dahan-dahang ipinipikit ang kanyang mga mata, ninanamnam ang kanilang pag-asang walang muwang. Nang imulat niya muli ang mga ito, marahas na sumiklab ang asul na apoy sa paligid ng kanyang katawan, tumataas at lalong lumiliwanag. Nagsisimula pa lang ito. Ang kanyang reserbang mana ay mas malalim kaysa sa kanilang maiisip. Mga haligi ng asul na enerhiya ang sumabog pa itaas mula sa sahig na nakapalibot kay Yang Chen na parang isang banal na bagyo ng paglipol. Sa sandaling ito, hindi na lang siya basta-basta naglalabas ng spell. Siya ang sakuna. Itinulak niya ang kanyang kamay pasulong. Maraming sinag ng asul na liwanag ang nagsama-sama sa isang napakalakas na puwersa at isang atake na napakalaki na nagpamukhang maliit sa kanilang gintong kalasad. Nanlaki sa takot ang mga mata ng pari habang mabilis na kumalat ang mga lamat sa Holy Light Shield. Hindi, masama ito. Hindi natin ito kayang harangin, sigaw niya. Nabasag ang gintong harang na parang babasaging salamin. Dumagsa pasulong ang madilim na enerhiya, nilalamon ang lahat ng nasa daanan nito. Takbo. Hindi natin matatalo ang taong ito, sigaw ng isang knight. Pero huli na ang lahat. Ang dating mga mayabang na elite knight ay nakakalat na ngayon sa sahig bilang mga bangkay na walang buhay, nag-iwan ng mabigat at nakakasakal na katahimikan. Sa gitna ng pagkawasak, nakatayo si Yang Chen na naliligo sa isang maningning na liwanag. Level up. Ngayong nasa level 22, na-unlock niya ang isang napakalakas na bagong skill, Oath of Hezi, Necrosummon. Ang kanyang napakalakas na aura ay nagpaunawa sa nag-iisang nakaligtas sa katotohanan ng agwat sa pagitan nila. Ang may-ari ng tindahan, na hindi alam ang kanyang sigla, ki, at katatagan, ay naniga sa sahig, ganap na paralisado sa takot. Isang halimaw. Pinuksan ng taong ito ang isang buong elite Knight Order sa isang iglap. Napahawak siya sa kanyang ulo, habang nilalamon siya ng matinding takot.
Nang mapagtantong siya na lang ang natitirang buhay, nagmamadaling tumayo ang may-ari ng tindahan. Kailangan kong tumakbo. Kailangan kong makatakas. Mabilis siyang tumakbo patungo sa labasan. Hindi siya nakadalawang hakbang. Isang malamig na kamay ang humawak sa kanyang balikat, na agad siyang pinahinto. Ang boses ni Yang Chen ay nagpadala ng panginginig hanggang sa kanyang mga buto. Saan ka pupunta, boss? Hindi pa tayo tapos magkwentahan. Agad na nanlambot ang mga binti ng may-ari ng tindahan. Bumagsak siya sa kanyang mga tuhod, lumagapak sa sahig habang desperadong nagmamakaawa. Gamit ang nanginginig na mga kamay, inalok niya ang isang kumikinang na tungkod. Pipasensya na, Suki. Nabulag ako. Pakiusap, kunin mo ito. Ang Haze Scepter. Ibibigay ko sa iyo ng libre. Huwag mo lang akong patayin. Kinuha ni Yang Chen ang tungkod. Agad na lumitaw ang isang system notification na kumukumpirma sa mga katangian nito. Haze Scepter, Epic Rank, nagpapalakas ng attack, mana, at defense, at lubos na nagpapataas ng dark attribute damage at ng kapangyarihan ng mga summon creatures. Hindi masama, sabi niya habang isang bahagyang ngiti ang nabubuo sa kanyang mga labi. Magandang kagamitan ito. Kahit na hindi nabawasan ang bigat ng pakiramdam. Dahil sa nakakatakot na presensya ng nilalang sa likuran niya, itinutok ni Yang Chen ang scepter ng direkta sa may-ari ng tindahan. Bigyan mo ako ng isa pang dahilan para hayaan kang mabuhay. Tuluyang bumigay ang may-ari ng tindahan. Sinabi niya ang lahat ng alam niya habang umiiyak. Napanaliksik ko na ang scepter na ito dati. Bahagi ito ng Haze Set. Ang mga piraso ay nakakalat sa iba't ibang mga labirin. Pagkatapos ay isiniwalat niya ang pinakatatagong lihim. Sinasabing sinumang makabuo ng buong Haze Set ay makakamit ang tunay na kapangyarihan ni Haze, ang kapangyarihang mag-utos sa buhay at kamatayan mismo. Sa pagtatapos ng kabanata, isang god level na layunin ang naitakda. Hahanapin ni Yang Chen ang kumpletong baluti ng hari ng Underworld. Tuluyang tumahimik ang larangan ng digmaan, tanging ang may-ari ng tindahan na lang ang nanginginig sa lupa. Desperadong mabuhay, gumapang siya palapit kay Yang Chen at nagmakaawa, sinabi ko na sa iyo ang lahat ng alam ko. Pakiusap, maaari mo na ba akong paalisin ngayon? Ang kasakiman na dating pumupuno sa mga mata ng may-ari ng tindahan ay tuluyang naglaho, napalitan ng purong hindi makontrol na takot. Nagpatihulog siya sa paanan ni Yang Chen na sumisigaw ng tuliro. Ayoko na kahit sa mga materyales na binili ko sa iyo. Ibabalik ko ang lahat, bawat isang piraso. Ngunit hindi paghingi ng tawad ang hinahanap ni Yang Chen. Kailangan niya ng garantiya. Bahagya niyang itinaas ang isang kamay at sumenyas kay Hela. Walang pag-aalinlangan, humakbang siya pasulong at nagsimulang bumigkas ng mga ipinagbabawal na salita sa isang mahina at nakakatakot na boses. Sumpa ng ilog Irerera. Agad na nagbago ang kapaligiran. Kumalat ang madidilim na alon ng multo sa hangin habang pinupuno ng malamig na enerhiya ng underworld ang silid. Naramdaman ng taksil na may-ari ng tindahan na bumabaluktot ang realidad sa paligid niya. Sa isang iglap, nakulong siya sa loob ng isang buhay na bangungot. Dumagsa ang itim na tubig mula sa sahig, pumulupot sa kanyang mga binti habang ang may-ari ng tindahan ay napasigaw na parang sinasakal. Pipakiusap, iligtas ninyo ang buhay ko. Pinanood ni Yang Chen ng may malamig na pagwawalang bahala. Lalong tumindi ang katatakutan. Mga kamay ng kalansay ang sumulpot mula sa madilim na tubig, mga daliring puting buto ang gumagapang sa katawan ng may-ari ng tindahan habang hinihila siya pababa, palalim sa bangin ng kanyang sariling takot. Bahagyang yumuko si Yang Chen, isang nakakakilabot na ngiti sa kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay ganap na walang anumang init. Boss, huwag kang kabahan, mahinahon niyang sabi. Hindi kita papatayin. Desperadong kumapit ang may-ari ng tindahan sa isang kamay na puting buto na parang isang lifeline. Gusto ko lang na manumpa ka sa ilog de Herrera. Malamig na nagpatuloy si Yang Chen, hindi mo isisiwalat ang anumang bagay tungkol sa laban ko sa mga night na yon. Dahil sa sobrang takot, marahas na tumango ang may-ari ng tindahan. Nangangako ako, sigaw niya. Wala akong sasabihin kahit ano tungkol sa laban. Kung may magtanong, sasabihin kong nagtatago ako at wala akong nakita. Sa pagtanggap ng panunumpa, tinapos ni Hela ang ritual. Nagniningning ang kanyang katawan sa isang nakakatakot na asul na liwanag habang idinedeklara niya, ang panunumpa ng ilog Estelira ay itinatag. Ang kanyang tingin ay tumatago sa kaluluwa ng may-ari ng tindahan habang binibigay niya ang huling babala. Sinumang lumabag ay mahuhulog sa ilalim ng ilog Estelira magpakailanman. Ang mga alon na parang multo ay naglaho. Ang mga kamay na kalansay ay nawala. Bumalik sa normal ang lahat na parabang walang nangyari. Tumalikod si Yang Chen at naglakad patungo sa labasan, nagsalita ng isang beses lamang. CJ, dito na tayo maghihiwalay. Naiwang mag-isa sa tahimik na tindahan, unti-unting nawala ang takot ng may-ari at napalitan ng pait. Nagdangalit ang kanyang mga ngipin habang bumubulong, lintik. Malaki talaga ang nalugi sa akin ngayon. Kinukumbinsi niya ang sarili na isa lamang itong pananakot. Panunumpa sa ilog de Herrera. Tahimik siyang umismid. Halatang tinatakot niya lang ako. Nagbago ang eksena. Sa loob ng marangyang mansyon ng pamilyang Yang, ramdam ang tensyon sa paligid. Bang! Isang kamaw ang marahas na humampas sa kahoy na mesa. Ang malakas na kalabog ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ang pinagmulan ng galit ay nabunyad.
Si Yang Wangwan, ang pangalawang batang amo ng pamilyang Yang. May mahabang itim na buhok at mayabang na presensya na nagbabadya ng gulo, umungol siya sa hindi paniniwala. Ano? Nanlaki ang kanyang mga mata habang nakatitig sa kanyang tauhan. Sinasabi mo bang tuluyang naubos ang ika-12 Knight Order? Galit na nagpabalik-balik sa silid si Yang Wangwan. Paano niya ginawa yon? Iyon ang piling-piling puwersa ng Class Change Temple. Kinakabahang lumunok ang tauhan at nagpaliwanag habang sumisenyas patungo sa pinto. Naubos sila sa loob ng isang tindahan ng armas. Dinala namin dito ang may-ari ng tindahan. Pumasok ang may-ari ng tindahan, ang karwagan ay muling nagkubli bilang pagpupuri. Yumuko siya ng malalim, pilit na tumatawa ng nerbyoso. Kamusta, batang amo? Hindi nag-aksaya ng oras si Yang Wangwan sa mga formalidad. Yumuko siya pasulong, ang kanyang boses ay puno ng otoridad. Sabihin mo sa akin ang lahat. Paano tinalo ni Yang Chen ang Knight Order? Gusto ko ng bawat detalye. Bigyan mo ako ng matibay na impormasyon at gagantimpalaan kita ng malaki. Sa pagbanggit ng malaking gantimpala, nagliwanag sa kasakiman ang mga mata ng may-ari ng tindahan. Lahat ng babala, lahat ng panunumpa ay tuluyang nakalimutan. Ayon sa iyong utos batang amo, sabik niyang sabi. Nagsimula siyang sumenyas ng wild habang isinasalaysay ang labanan. Noong oras na yon, nakita kong nagpatawag si Yang Chen. Bago pa siya makatapos, lumabas sa kanyang bibig ang mga ipinagbabawal na salita. Ang sahig sa ilalim niya ay biglang naging isang nakapangingilabot na itim na alimpuyo. Ang kontrata ng kaluluwa ay nasira na. Dumating na ang ilog Estirira para kunin ang dapat sa kanya. Napaurong sa takot si Yang Wangwan habang sumasabog ang nakakatakot na kapangyarihang parang multo sa loob ng kanyang sariling mansyon. Ano ito? Sumigaw siya. Isang malaking alimpuyo ng madilim na tubig ang bumukas sa gitna ng bulwagan. Tumili sa sakit ang may-ari ng tindahan habang nilalamon siya ng mga itim na alon. Tanging mga sigaw na hindi maintindihan ang lumalabas sa kanyang lalamunan, habang mga kamay na kalansay ang lumalabas mula sa alimpuyo, humahawak sa kanyang bota at hinihila siya pababa. Walang takas. Kapag nasira na ang kontrata ng kaluluwa, ang hawak ng kamatayan ay ganap. Ang taksil ay hinihila palalim sa kailaliman, ang kanyang mukha ay nababalot ng purong takot habang sa wakas ay napagtanto niya ang lahat. Desperado siyang umaabot, umiiyak para sa kaligtasan na hindi darating. Tulong. Pakiusap. Bago pa siya tuluyang lamunin ng tubig, gumawa siya ng isang huling kaawa-awang pagtatangka na magpaliwanag. Hindi ko sinasadyang labagin ang panunumpa. Hindi tumatanggap ng dahilan ang ilog Esterias, mga kaluluwa lamang. Ang madilim na tubig ay huminahon at naging banayad na alon. Walang katawan na natira. Walang bakas na umiiral. Tanging ang mahinang alinggaw ng isang desperadong, patawarin mo ako, ang nananatili sa hangin bago ang mansyon ay mabalot sa nakapangingilabot na katahimikan. Malayo sa kaguluhan, nakatayo si Yang Chen sa loob ng isang marinal na templo. Ang kanyang ekspresyon ay malamig, hindi natitinag. Ibinigay niya ang huling hatol. Ang mga lumalabag sa panunumpa ng ilog Esterias, ang kanilang mga kaluluwa ay hihilahin sa ilalim ng ilog. Ikaw ang may gawa nito sa sarili mo. Hindi ka karapat-dapat mabuhay. Pagkatapos, bigla na lang, isang siwang na parang portal ang bumukas at mula sa ilog Esterias, hindi mabilang na mga kalansay ang nagsimulang lumabas. Sa sandaling makita ni Master Yang Wangwan ang mga kalansay na yon, tuluyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Isa-isa, ang mga kalansay ay dahan-dahang nagsimulang sumugod sa kanya. Sa sandaling yon, tumingin siya sa likuran at nakita ang isang pana at mga palaso. Nagmamadali niya itong kinuha, lumingon pabalik na natataranta, at nagmura ng pabulong. Lentik, saan nanggaling ang mga halimaw na ito? At si Yang Chen, saan niya sila pinadala? Nang hindi nagsasayang ng oras, pinapana ni Yang Wangwan ang mga papalapit na kalansay, ngunit napakarami nila. Kahit anong pilit niya, naging napakahirap para sa kanya na pigilan sila. Bigla, isang mataas na antas ng banal na sining ang bumaba mula sa langit. Liwanag ng banal na paghatol. Ang banal na liwanag ay bumagsak sa mga kalansay at sa isang iglap, lahat sila ay tuluyang nawasak. Ang nagligtas kay Yang Wangwan ay isang babae. Lumitaw siya mula sa kung saan, maganda, may tiwala sa sarili, at puno ng dating. Humakbang siya pasulong at kaswal na sinabi, laban sa mga undead na tulad nito. Lene, ilang undead lang naman iyan. Napatingin si Yang Wangwan sa babae, at agad siyang nakaramdam ng ginhawa. Ngumiti siya, ngunit kalmadong nagpatuloy ang babae. Pansamantala lang bukas na tarangkahan ng ilog Esterias yan. Huwag kang mag-eskandalo. Magsasara rin yan ng kusa mamaya. Kasabay ng kanyang sinabi, mabilis na naglaho ang alimpuyo ng ilog Esterias. Tinitigan ni Yang Wangwan ang naglalahong ilog Esterias na puno ng pagkalito. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay huminga siya ng malalim at bumulong, hay, grabe ang takot ko roon. Pagkatapos ay ngumisi, ipinatong niya ang kanyang kamay sa balikat ng babae at malanding sinabi, gaya ng inaasahan sa saintes, tunay na maalam. Paano kung isaalang-alang mo ang pagpapakasal sa akin? Agad na tinabig ng saintes ang kanyang kamay mula sa balikat nito. Naging seryoso ang kanyang ekspresyon habang malamig siyang sumagot, kahit na nakikipagtulungan ang Class Change Temple sa iyong pamilya, huwag kang magpadala.
Nang marinig ang kanyang mga salita, kumislap ang galit sa mga mata ni Yang Wangwan. Mahigpit niyang ikinuyom ang kanyang kamao at umungol, ang gagong iyon ay nagdulot ng gulo sa Class Change Temple kanina at sinira ang reputasyon ng templo. Kapag napatay ko siya, tiyak na susuportahan ng mga elder ng templo ang ating alyansa sa kasal. Nagbago ang eksena. Kasuklam-suklam, miasma, panganib kamatayan. Antas ng panganib sa disyerto, isang nakamamatay na disyerto na tinitirhan ng napakaraming demonyong hayop. Isang dungeon na may napakataas na panganib kung saan ilan lang na adventurer ang nangangahas pumasok. Dito, makikita natin ang isang napakatakot na halimaw. Level 65, ang Diyos ng kamatayan na si Anubis, isang tunay na Panginoon. Sa sandaling ito, nagngangalit sa galit si Anubis dahil may gumambala sa kanya. Umungol siya, sino ang nangangahas na buluhin ako? Nakatayo sa harap niya si Hela na may hindi mabilang na mga kalansay sa likuran niya. Agad na ipinatawag ni Anubis ang kanyang sariling hukbo, mga cobalt monster, at sumugod sila diretsyo sa labanan laban sa mga kalansay. Nagbanggaan ang dalawang hukbo at nagsimulang maglaban ng mabangis. Sa kabilang panig, kalmadong nakatayo ang bida na si Yang Chen. Itinaas niya ang kanyang tungkod at bumulwak ang lilang enerhiya mula rito. Sa isang kampanting tono, sinabi niya, gaya ng inaasahan sa isang boss guardian, talagang malakas ang kagamitang ito. Gayunpaman, mas mataas ang kalidad ng mga sundalo sa aking panig. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang skill. Dahil sa kanyang pampalakas ng necromancy, mas lalo niyang pinalakas ang kapangyarihan ng kanyang mga kalansay. Dumaluyong ang kanilang dark attributes, palakas ng palakas. Dahil dito, ganap na nadaig ng mga kalansay ang mga cobalt monster. Brutal nila itong pinaslang, dinudurog isa-isa. Sa isang iglap, naubos ang buong hukbo. Dalawang kalansay pa ang nagbuhat ng pugot na ulo ng halimaw gamit ang dalawang kamay. Pagkatapos noon, nagsimulang magmartsa ang mga kalansay diretsyo sa boss. Galit na ngayon si Anubis. Napakadali mong tinalo ang aking hukbo ng kamatayan, pero huwag kang mayabang. Huminga siya ng malalim, iniunat ang kanyang kamay pasulong, at ipinatawag ang isang mahiwagang tungkod sa kanyang kamay. Pagkatapos ay umungol siya, mga hamak na mortal, ngayon ay magsiseryoso na ako. Ang eksenang ito ay isang direktang sagupaan sa pagitan ng isang tinatawag na Diyos ng paghatol at ng tunay na pinuno ng kadiliman at kamatayan. Una, inilabas ni Anubis ang kanyang timbangan ng Diyos. Sa isang panig ng timbangan, inilagay niya ang puso ng bida. Sa kabilang panig, isang balahibo. Sa isang malamig na banal na boses, ipinahayag niya, ginalit mo ang aking pagkakatulog. Tanggapin mo ang aking hatol ng Diyos. Sa sandaling matapos siyang magsalita, isang matinding sakit ang sumabog sa loob ng dibdib ng Ese. Para bang pinipiga ang kanyang puso sa kamay ng isang tao. Napaluhod siya, hawak ang dibdib at sumisigaw, ang puso ko. Inanunsyo ni Anubis na nasa ilalim na ng kanyang kontrol ang puso ng Ese. Kung bahagyang tumagilid ang timbangan, ibig sabihin ay mas matimbang ang kanyang mga kasalanan kaysa sa balahibo at ang parusa ay kamatayan. Pagkatapos biglang boom. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa lugar. Dahan-dahang tumayo muli ang Ese. Nawala ang sakit. Sa halip may ngisi sa kanyang mukha. Tumingin siya kay Anubis at tumawa. Relax ka lang. Nagbibiro lang ako. Sa sandaling iyon, nablangko ang isip ni Anubis. Gulat pagkalito, hindi makapaniwala. Bago niya maproseso ang nangyayari, ipinatawag ng NC ang kanyang mga puwersa. Sa tabi niya ay lumitaw si Hela, napapaligiran ng hindi mabilang na mga kalansay na halimaw. Bumaha ang madilim na enerhiya sa larangan ng digmaan. Kalmadong sinabi ng NC na siya ang tunay na pinuno ng kadiliman at kamatayan. Paanong gagana sa kanya ang isang murang instant death attack? Kahit na isang Diyos pa ang tumayo sa harap niya, wala itong epekto. Walang eksepsyon. Nang marinig ito, tinuro siya ni Anubis at sumigaw, imposible. Isa ka lang tao. Pero sa kaloob-looban niya, takot siya. Ang napakalaking madilim na aura ng Ensu ay parang napakalakas, hindi makatao. Bago pa makapag-isip si Anubis, inutusan ng FC si Hela, Dark Knight, tapusin mo na siya. Nang marinig ang utos ng kanyang master, humakbang si Hela at tinipon ang madilim na kapangyarihan sa kanyang kamay. Nayanig ang hangin. Nang makita ni Anubis ang papalapit niyang kamatayan, sa wakas ay tumama sa kanya ang tunay na takot, ngunit wala ng pangalawang pagkakataon. Inilabas ni Hela ang atake. Naging abo ang pangalawang klaseng maliit na Diyos. Habang umaabot ang kanyang madilim na kapangyarihan kay Anubis, isang vortex na parang black hole ang nabuo. Sumisigaw siya habang hinihila papasok dito, ang kanyang katawan ay natutunaw at nagiging abo. Nang tumahimik ang lahat, isang bagay ang nahulog sa lupa, isang kwintas. Dahil pinatay niya si Anubis, nakakuha ang NC ng 64,000 experience points. Tumaas ang kanyang level sa level 35. Pinulot niya ang nahulog na item, isang epic class na kwintas. Ang stats ay nakakabaliw. Mana plus 1,250, Intelligence plus 556 max, Yi plus 886, immune sa mga abnormal na estado tulad ng pagpigil at pagdurugo. Nagpapahintulot sa pagpapatawag ng mga dark attribute na nilalang, pinapataas ang kanilang stats ng 20%.
Itinago ng Elsie ang kwintas at tumalikod para umalis. Dahil dito, nasa kamay ko na ang pangalawang piraso ng kagamitan. Ngunit bigla, isang boses ang tumawag mula sa kanyang likuran. Tao, maghintay ka. Lumingon siya at muling nagpakita si Anubis. Inaamin ko na ang iyong lakas ay higit pa sa aking inaakala. Nagpa siya akong kilalanin ang iyong kapangyarihan. Pinaningkitan siya ng mata ng Elsie. Anong ibig mong sabihin? Humakbang si Anubis at lumuhod. Kung hindi mo ako ituturing na hindi karapat-dapat, payagan mo akong maglingkod sa iyo bilang aking master. At ganoon na lang, nakakuha ang Elsie ng bagong sumon, ang Diyos ng kamatayan, si Anubis. At nang makita ito, lubos na nagulat si Hela. Matapos makuha ang Diyos ng kamatayan, si Anubis, isinilid siya ng Elsie sa loob ng kwintas. Labis siyang nasiyahan. Kahit siya ay hindi inaasahan ang ganito kalaking biyaya. Hindi lang siya nakakuha ng malaking iaso at isang epic na item, nakakuha rin siya ng isang bagong-bagong alas. Dahil doon, binuksan niya ang isang itim na portal at lumabas ng dungsyon. Pagkalabas, kalmado siyang naglakad pasulong, iniisip sa sarili na kailangan pa niyang mangolekta ng mas marami pang kagamitan. Saka lang siya magkakaroon ng sapat na lakas para harapin ang pamilyang Yang. At pagkatapos niyon, kailangan din niyang makipagtuo sa Class Change Temple. Pero bigla, dalawang palaso ang lumipad patungo sa kanya mula sa itaas. Ito ay isang A-rank combat skill, ang Gale Explosive Arrow. Tumama ang palaso. Boom! Isang pagsabog ang bumalot sa lugar. Ang tumambang sa kanya ay si Yang Wanchon. Nakatayo sa tabi niya si Patricia. Ngumisi si Yang at sinabing sa wakas ay nagtagumpay siyang tambangan ang Elsie. Sa sandaling lumabas siya ng dungsyon, nagtapos na ang kwento niya. May kumpiyansa siyang lumingon kay Patricia, pero malamig na sumagot si Patricia na hindi siya dapat magdiwang ng maaga. Kailangan man lang nilang kumpirmahin kung talaga bang patay na siya. Napatingin si Yang sa usok. At mula sa loob ng usok, lumabas ang Elsie na walang anumang dalos. Gulat na gulat si Yang Wanchon. Paano naging posible ito? Ngayon ay naging seryoso ang ekspresyon ng Elsie. Yang Wanchon, nagtatago sa dilim at nag-isnepe. Iyan lang ba ang halaga mo? Basura ka. Sa sandaling iyon, lumitaw si Hela sa tabi niya na napapalibutan ng makapal na madilim na enerhiya. Tiningnan niya si Yang at mahinahong sinabi, mukhang galante ang pamilyang Yang, nagpapadala pa ng papatayin para ipakain sa akin. Nang makita si Hela, natigilan si Yang Wanchon. Kinakabahang sabi niya sa sarili, iyan ay isang legendary god tier summon. Pero nanatiling kalmado si Patricia. Naglabas siya ng isang bato, isang heavenly stone. Sa isip niya, gayunpaman, naghanda rin kami ng karampatang alas. Inactivate niya ang bato, at sa likod niya, isang arkanghel ang lumitaw, si Cherub. Ang dambuhalang arkanghel ay bumaba na may dalawang malalaking pakpak na nakabuka. Gintong enerhiya ang nagniningning sa paligid niya, banal na liwanag ang bumaha sa larangan ng digmaan. Ipinahayag ni Patricia ng may pagmamalaki. Bilang isang saintess, 3 heavenly stones lang ang pag-aari ko. Ang gamitin ng isa sayo, dapat ay makaramdam ka na ng karangalan. Si Cherub ay isang mataas na ranggong arkanghel na may lakas pandigma na kayang tapatan ang mga Diyos, at higit pa sa isang level 70 na professional. Nang makita ang summon na ito, sinulyapan ng Elsie si Hela. Sa una, iniisip niya kung kaya ba niya itong talunin ng madali, pero huminto siya at seryosong tinanong kung kaya niyang talunin ang lalaking iyon nang hindi umaasa sa instant death. Bilang tugon, ipinatawag ni Hela ang isa sa kanyang mga kayamanan. Isang sibatang nabuo sa kanyang kamay na nababalot ng madilim na kapangyarihan. Medyo magiging mahirap pero hindi pa rin siya katapat sa akin. Humakbang siya pasulong. Tatapusin kita sa loob ng 3 minuto. At ganoon na nga, sumugod siya patungo sa arkanghel upang simulan ang kanilang laban. Samantala, hinila muli ni Yan Wanchon ang tali ng kanyang pana na nakatutok sa Elsie. Iniisip niya, ngayon wala ka ng pangalawang god tier summon para protektahan ka. Tinawag niya si Patricia para sa koordinasyon. Agad kumilos si Patricia, pumwesto para palibutan ang Elsie mula sa kabilang panig. Pero ang Elsie ay hindi nagpakita ng anumang senyales ng pagkasindak, pagkabigo, o takot. Sa halip, bahagya siyang ngumiti. Isang nagniningning na summoning circle ang lumitaw sa ilalim ng kanyang mga paa, at mahinahon siyang nagsalita. Kailan ka pa nagkaroon ng ilusyon na iisa lang ang kaya kong ipatawag na Diyos? Magpakita ka, aking alagad, Diyos Anubis. Pagkatapos niyang magsalita, mula sa nagniningning na bilog sa ilalim ng kanyang mga paa, dahan-dahang muling lumitaw si Anubis, ang kanyang anyo ay umaahon mula sa kadiliman. Habang ang kanyang katawan ay umaapaw sa nakakatakot na madilim na enerhiya. Ngayon, nakatayo sa harap niyang si Anubis. Sa sandaling makita siya ni Yang Wanchon, natigilan siya. Isa na namang god tier summon. Hindi matanggap ng kanyang isipan. Hindi ko pa ito narinig. Imposible ito, sigaw niya. Kahit na, ang takot ay naging desperasyon. Hinila niya ang kanyang pana at nagpakawala ng palaso diretsyo kay Anubis. Pumunta ka sa impyerno. Humiwa ang palaso sa hangin patungo kay Anubis, pero nakangiti lang si Anubis habang papalapit ito sa kanya. Klang! Tumama ito sa isang hindi nakikitang kalasad at agad na nadurog. Isang transparent na harang ang pumapalibot kay Anubis na kayang harangan ang anumang atake. Kahit si Anubis mismo ay tila bahagyang nagulat.
Ang kanyang kapangyarihan, lumakas ito. Lumingon siya ng may paggalang sa kanya. Master, mula nang maging sumon mo ako, ang lakas ko ay lumago ng higit pa sa dati, tulad ng inaasahan sa tunay na pinuno ng kamatayan. Malamig siyang pinutol ng Ensi. Tigilan mo ang pambobola. Pagkatapos ay nagbigay siya ng isang simpleng utos. Patayin si Yang Wangchun. Ganap na nila mo ng takot si Yang. Yumuko si Anubis ayon sa iyong utos. Itinaas niya muli ang kanyang scales of God. Sa pagkakataong ito, si Yang Wangchun ang hinuhusgahan. Sa sandaling lumitaw ang timbangan, napahawak si Yang sa kanyang dibdib. Isang hindi matiis na sakit ang sumabog sa kanyang puso. Sa likod niya, kalmadong nanonood si Patricia. Nagsalita si Anubis habang tinitimbang ng timbangan ang kaluluwa ni Yang. Marami kang pinahirapan. Inapi mo ang mahihina. Mabigat ang iyong mga kasalanan. Biglang bumagsak ang panig ng puso sa timbangan. Idineklara ni Anubis, ang isang kontrabidang maitim ang budhi na tulad mo ay may isang hantungan lamang, ang kamatayan. Boom! Sumabog ang puso ni Yang Mengchuan sa loob ng kanyang dibdib. Bumulwak ang dugo mula sa kanyang bibig. Pinanood ni Patricia ang pagtalsik ng dugo. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng pighati, galit o lungkot. Walang kahulugan sa kanya ang pagkamatay ni Yang. Sa lupa, hindi pa rin makapaniwala si Yang na ganito siya magtatapos, pero patay na siya. Bigla, lumitaw ang Ensi sa likod ni Patricia. Patay na si Yang Wangchun, pero walang mababakas sa mukha mo. Kalmado siyang sumagot. Isa siyang mahina. Isang mahina lang. Kung namatay siya, di namatay. Wala akong nararamdamang pagsisisi. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang tungkod. Bahagyang naningkit ang mga mata ng MC. Buong kumpiyansang sinabi ni Patricia, ang laban sa kalangitan ay dapat tapos na ngayon. Naging malinaw ang kanyang status, level 50. Dakilang santa. La-rank na class. Nagpatuloy siya, ang huwad na Diyos na ipinatawag mo ay imposibleng makapantay kay Lord Cherub. Lubos siyang kampante na matatalo ng kanyang arkanghel si Hela, ngunit ang kanyang kumpiyansa ay nawasak sa sumunod na segundo na parang palayok na nahulog mula sa bubong. Boom! Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Nagbago ang ekspresyon ni Patricia. Sa di kalayuan, kalmadong nakatayo si Hela sa ibabaw ng bumagsak na arkanghel. Mga gintong balahibo ang nagkalat sa lupa. Ang malaking katawan ni Cherub ay nasa ilalim ng kanyang paa, walang kahirap-hirap na natalo. Bahagyang itinagilid ni Hela ang kanyang ulo. Ito lang ba? Medyo mas mahina kaysa sa inakala ko. Sa mismong sandaling iyon, lumitaw ang bida sa likod ni Patricia na may bahagyang ngiti. Anong sinabi mo? Nanlaki ang mga mata ni Patricia. Sa unang pagkakataon, tunay siyang nabigla. Lubos na natinag si Patricia. Ang kanyang arkanghel, isang second tier na arkanghel, ay talo na. Pinanood niya ng may nanginginig na mga mata habang ang malaking katawan nito ay dahan-dahang nagiging mga butil ng liwanag at tuluyang naglalaho. Hindi siya makapaniwala. Sa kabilang panig, kalmado siyang tinitingnan ng MC. Kaya, gusto mo pa rin bang maging kaaway ko? Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Sumuko ka. Mabilis na nag-isip si Patricia. Anong klaseng halimaw siya? Imposibleng manalo siya ngayon. Hindi laban sa kanya. Kaya mabilis siyang gumawa ng desisyon. Magkukunwari siyang susuko at hahanap ng pagkakataong tumakas mamaya. Sa pilit na kahinahunan, sinabi niyang handa siyang sumuko, ngunit naningkit ang mga mata ni Hela. Hindi siya lubos na nagtitiwala kay Patricia at iminungkahi na gawin ito sa ibang paraan. Kaswal na sumagot ang MC, Dark Knight, huwag kang masyadong mainit. Itinaas niya ang kanyang kamay at nag-ipon ng madilim na enerhiya. Bigla, mula sa lupa, bumulwak ang di mabilang na mga kamay ng kalansay na kumakayod pa itaas. Ang larangan ng digmaan ay naging isang sementeryo. Tiningnan ng MC si Patricia at sinabing, hindi kita basta-basta pagkakatiwalaan. Pero may isang paraan, manunumpa ka. Nagsimula na ring palibutan ng mga kamay ng kalansay si Patricia. Manumpa sa ilog Guerrieres, ang pangalan pa lang ay nagpapabigat na sa hangin. Ang mga kamay ng kalansay ay pumulupot sa mga bukong-bukong ni Patricia, humihigpit ang hawak. Manumpa ka ng katapatan sa akin. Maging tapat kong alagad. Nang lubusan, nagpupumigla si Patricia. Sobra ka na. Ako ay isang sentes ng class change tempo. Nanginginig ang kanyang boses. Kung manunumpa ako sa ilog Guerriera, wala nang atrasan. Nanlamig ang mga mata ng ANC. Sumabog papalabas ang kanyang pagnanasang pumatay. Ang madilim na enerhiya ay dumaluyong na parang dambuhalang alon. Kung hindi ka kontento, ayos lang din na ipadala kita sa ilog Guerriera ngayon din. Dinurog ng bigat ang kanyang kalooban. Nalaglag ang kanyang tungkod mula sa kanyang kamay. Klang! Napaluhod siya. Ngayon ay naiintindihan na niya. Walang takas. Pakiusap, huwag mo akong patayin. Sa wakas, bahagyan niyang itinaas ang kanyang ulo at sinimulan ang panunumpa. Ako, si Patricia, sentes ng Class Change Temple, ay nanunumpa sa ilog Guerriera. Ako ay magiging alagad ni Yang Chen at manunumpa ng walang hanggang katapatan kay Yang Chen. Ang panunumpa ay naselyuhan na. Ang kontrol ngayon ay ganap ng nasa kamay ng MC. Ngunit pagkatapos, isang kaluluwa ang lumitaw. Nagpakita ang espiritu ni Yang Wansuan. Kahit sa kamatayan, napanatili ang kanyang kaluluwa. Sinadya yon. Pinlano ito ng MC.
Gusto niyang masaksihan iyang ang lahat sa sarili niyang mga mata para makita kung paano niya ito dudurugin at kukunin ang kanyang nobya. Sumisigaw ang espiritu ni Yang Chan, ang nobya ko. Tanga ka. Nagsimula siyang magmura kay Patricia. Dapat ipaghiganti mo ako. Sa wakas ay inihayag ng NCU ang katotohanan. Yang Wang Chan, pinanatili kong buhay ang iyong kaluluwa para sa mismong dahilan na ito, para masaksihan mo ang lahat. Bumaha ang gulat sa mukha ni Yang. Sumigaw siya sa galit at kawalan ng pag-asa, at pagkatapos ay kinaladkad ang kanyang kaluluwa na naglaho sa kailaliman. Ang kanyang kapalaran ay selyado na ngayon sa impyerno. Malamig na sinabi ng NC, wala ka ng silbi ngayon. Unti-unti niyang isinagawa ang kanyang paghihiganti. Pagkatapos ay bumalik ang kanyang tingin kay Patricia. Nakaluhod pa rin siya, ang noo ay nakadikit sa lupa, ganap na talunan. Pumunta ang MC sa harap niya. Ngayon, anong gagawin ko sa'yo? At iyan ang tunay na tanong. Pananatilihin ba niya siya bilang isang strategic pawn sa loob ng class change tempo? Gamitin ang kanyang impluensya para wasakin ito mula sa loob o tuluyan siyang sirain at buin muli bilang isang taong tapat lamang sa kanya. Ang desisyon na gagawin niya ngayon ang magtatakda ng susunod na digmaan. Nagsimulang magulo ang isip ni Patricia. Nagsimula siyang mag-isip ng lahat ng uri ng mapanganib at baluktot na bagay na maaaring gawin sa kanya ng ESE. Sa kanyang isip, kumbinsido siyang nagpaplano siya ng isang malupit na parusa, ngunit biglang nawasak ang kanyang imahinasyon. Tiningnan siya ng ESE at kaswal na sinabing, relax. Biro lang. Nakapanumpa ka na sa ilog Guerrera, di ba? Bakit parang natataranta ka? Agad na ibinaba ni Patricia ang kanyang tingin. Isang bahagyang pamumula ang lumitaw sa kanyang mga pisngi. Hindi, pero dumiretso na sa usapan ang ESE. Kalmado siyang nagtanong, bakit napakalapit ng class change tempo sa pamilyang Yang? Sa pagkakataong ito, tapat na sumagot si Patricia. Ang dahilan ay ang iyong nakatatandang kapatid, si Yang Xian, ang panganay na Young Master ng pamilyang Yang. Susubukan na niya ang kanyang pangatlong job change. Kung magtatagumpay, aangat siya sa class na Saint Paladin Emperor. Kung magtagumpay ang class change, magiging pangunahing tao siya ng class change church na may katayuang maihahambing sa isang cardinal. Nang marinig ito, sa wakas ay nakuha na ang interes ng ESE. Kailan niya balak gawin ito? Nag-alinlangan si Patricia at nagbago ang eksena. Class Change Church, Western Branch Hall. Sa loob ng mahigpit na binabantayang bulwagan ng Class Change Church, isang malakas na harang ang pumapalibot sa buong gusali. Bawat laryo ay pinatibay ng mataas na antas ng Divine Arts. Isang matandang lalaking puti ang buhok ang nakatayo sa gitna, kinakausap ang mga natipong bisita. Ngayon ay isang maluwalhating araw para sa ating Class Change Temple. Sa tabi niya ay nakatayo ang isang kumpiyansang binata, si Yang Xian, level 60, double rank class, Holy Light Paladin. Mayabang siyang umingiti habang ninanamnam ang mga bulungan sa paligid niya. Bumulong ang isang bisita, Saint Paladin Emperor, isa iyang maalamat na class. Halos hindi matatalo sa mga kapareho niya ng level. Dagdag pa ng isa, kung magtatagumpay ang class change na ito, magbabago ang balance ng kapangyarihan sa rehiyong ito. Lumapad ang ngisi ni Yang Xian, ngunit hindi magtatagal ang ngiting iyon. Mula sa karamihan ay humakbang pasulong ang isang napakagandang babae, ang presidente ng Seven Stars Chamber of Commerce, si Bailin. Mahinahon siyang nagsabi, ginagawa niyo ang class change na ito ng napakapubliko. Hindi ba kayo natatakot na baka may manggulo? Sa pagkakaalam ko, maraming kaaway ang pamilyang Yang. Kamakailan, isang wanted na kriminal ang lumitaw. Mayabang na iwinaksi ito ni Yang Xian. Masyado kang nag-aalala, President Bailin. Dito sa Western Branch Hall, bawat laryo ay pinatibay ng mataas na antas ng Divine Arts. Walang sinumang maglalakas loob na pumunta rito para magpakamatay. At biglang, boom, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa harang sa itaas. Nayanig ang buong bulwagan. Natumba ang mga bisita habang kumakalat sa hangin ang lamig na tumatagos sa buto. Tumingala si Bailin, humigpit ang ekspresyon ng kanyang mukha. May nararamdaman akong lamig na tumatagos sa buto. Isa pang pagsabog. Nagsimulang kumalat ang itim na ulap sa kisam. Nagdilim ang ekspresyon ng matanda. Ang aurang ito'y undead. Nanlaki ang kanyang mga mata. Impossible. Posible kayang iyon ang wanted na lalaki. Humawi ang usok sa gitna ng itim na ulap. Kalmadong naglakad pasulong ang insi. Ang enerhiya ng kamatayan ay pumapalibot sa kanya na parang bagyo. Agad na bumagsak ang temperatura. Lahat ng ulo ay lumingon sa kanya. Tumingin siya ng diretsyo kay Yang Xian at sinabi ng may bahagyang ngiti, Kuya, malaking araw ngayon para sa iyong class change. Ang iyong nakababatang kapatid ay personal na pumunta para batiin ka. Ang sarkasmo sa kanyang tono ay sapat na talim para makahiwa ng bakal. Parehong natulala ang matanda at si Yang Xian, ngunit hindi lang dahil sa paglitaw ng isi. Ang tunay nilang ikinagulat ay ang nakatayo sa likuran niya. Si Patricia, mukhang mali ang kanyang kalagayan, sunod-sunuran, tahimik, kontrolado. Ang mukha ng matanda ay nabalot sa galit. Yang Chen, anong ginawa mo sa aming sentes kay Patricia? Sumabog ang galit sa kanyang boses. Samantala, ikinuyom ni Yang Xian ang kanyang kamao nang napakahigpit na namuti ang kanyang mga buko. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Hayop ka. Umabot sa sukdulan ang tensyon sa bulwagan.
At doon, nagtatapos ang kabanata. Nagsisimula pa lamang ang bagyo. Magkita-kita tayo sa susunod na bahagi.